Isang mapagpalang araw nga po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si Charles Pedroque and this is our 365 Daily Devotion. So, ngayong araw nga po ay ang tatalakayin natin ay about sa Moses calling. And ang topic po natin ngayong araw ay God is on a mission. So, ang ating pag-aaral ngayong araw ay matagpuan sa Exodus chapter 3 verses 1 to 2. And ang sabi ko rito ay noon ay inilagaan ni Moses ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan na para sa Midian. Kanyang pinatnubayan ang kawan sa kabila ng ilang nakarating sa bundok ng Diyos. Sa Hor, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Siya'y nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyap, ngunit ito'y hindi nasusunog. Sinabi ni Moses, ako'y pupunta sa kabila at titignan ko itong dakilang panoorin ito, kung bakit ang punong kahoy ay hindi nasusunog. So, ang unang katuruan po natin ngayong araw ay God is a missional God. So, sinasabi sa ating katuruan na ang ating Panginoon doon, siya ang magbibigay mission. O siya ang missional God dahil nga siya ang nagbibigay ng mission sa bawat tao o sa bawat sanlibutan. So, kahit na anuman ang mangyari o kahit anuman ang desisyon natin sa ating buhay, meron tayong kanya-kanyang mission dito na kailangan natin tuparin o kailangan natin gawin dahil nga ito ay ang inuutos at nag-iisang utos dahil nga mission ito na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, ang pangalawa naman po sa ating katuruan ay God calls us to a mission greater than us. So, sa tuwing tinatawag tayo ng ating Panginoon, meron tayong mas mahigit pa na tungkulin kaysa sa ating buhay. Kaya nga tinatawag niya tayo upang tayo ay magkaroon ng misyon sa ating buhay at maipakita na tayo ay mas hihigit pa sa nakaraang buhay natin o mas kailangan natin gawin o kailangan natin sundin kung ano man ang inuutos sa ating Panginoon dahil nga ito lang ang mission natin sa ating buhay. And ang last naman po sa ating katuruan ay God empowers those whom He calls. So, tulad ng sinabi rito na ini-empower daw, binibigyan ng kapangyarihan o ng lakas ng buhay ang ating Panginoon ang lahat ng kanyang tinatawag o ang kanyang binibigyan ng siya. So, dahil nga, sino ba naman ang tao o yung ating Panginoon ay talagang ang ating Panginoon ay talagang napakagaling niya mag-isip dahil nga binibigyan niya tayo ng misyon sa ating pang-araw-araw na buhay at tinutulungan niya tayo ng bigyan ng kakayanan upang makayanan natin na malampasan ang misyon na ito at gawin natin ang misyon na ito nang hindi tayo nababahala dahil alam natin na meron o kasama natin ang ating Panginoon sa ating buhay. And yun lang po, dito na po ako tinapos. Thank you.